Sanji. So, ito na naman yung usapan ng speed. So, parang yung sa game to lang ng Black kanina, pinipili yung Vex para maging easily executable yung mga lineups, yung pagsagot at saka pag-secure ng mga kills. Game number 2, match point para sa Alter Ego, Liquid. Kailangan nila mag-polish talaga ng execution nila ng gameplay para umabot pa ng game 3. Ako honestly, mas may palag talaga ngayon TLPH. Again, they've secured the Granger dyan sa gold lane. So, relatively, it's gonna be easy talaga para kay Yok TZ na makapag-scale up and makapag-participate sa mga clashes na mangyayari ngayon. So, let's see kung paano sasagot ang TLPH kasi match point na nga yung Alter Ego. Alright, so tumatawid ng ilog ng maaga ang team Liquid PH. Mahuli si Dreams! Okay, Dreams. Nahuli nga. Laban sa dalawa. And Sanford will draw the first blood. Kapalit naman ang buhay ni Sanji. Roundel's gonna pick up a kill. A 1-for-1 trade. Pero hindi pa nga tapos dito si Nino. Makikipag 1v1 dito kay Sanford on the Lucas. So, very, very aggressive start for both of these teams. Pero ang problema kasi, ang namatay sa side ng TLPH was si Sanji. Laban naman sa Roamer ng Alter Ego. And Sanji committed his flicker. So, feeling ko ego-lize ng slight. Liquid though, if they score the turtle, yun, dun ko masasabing posibleng bawi. Pero that's gonna happen 30 seconds from now. JP! Woo! Literal na isang hit na lang. Pero buti na lang hindi pa sapat yung damage doon from the Queller ni Gebe. Habang si Sanford pinupuruan pero hindi alam ni Nino na may kasama kasi siyang rest back. Naku po, hindi sapat yung Uwigi Shadow Kill. Nino buhay pa rin naman. 4D, kamunti ka ng mapigilan ng kanyang pag-recall but it looks like ang call ay hold. Mag-hold ang Liquid. Ayaw bitawan yung lane kasi ayaw magpa-lamang sa XP. Sanji, uy, kamunti ka naman! Isa na namang Queller ang hindi sapat para magpatumba ng member ng TLPH. Habang napaikot pa nga ni Sanji ang laban, Gebe tutumba. Wow! So TLPH so far nakakasagot sa over-aggression na pinapakita ni Gebe. That was 2 Quellers na kumonekta pero hindi naging sapat yung damage Roundel. Okay, kinuha na ng ulti dito si Sanford so pwede makipagsabayan dito ang Alter Ego. Hindi tumama doon yung blast. Sanford buhay pa rin naman and TLPH may magandang vision dito sa Turtle. Defensive use of Unleash the Beast. Kamunti ka na namang ma-score ang Alter Ego but it looks like madedelay ang turtle take for both teams. Liquid, PH, mukhang second to the scene. Carl TZ, Sanji, and JP. Yan ang pwedeng sumagot. Ooh, slow roll slow take. Nino, huli ka. Mahuhuli ka. So nahuli ng 4. Ngayon, sapat na yung naging damage ng TLPH para patubayin si Nino. Yun yung gustong trade ng TLPH. A body for a turtle. And alam naman natin na isa sa mga major playstyle ng Team Liquid Philippines is to bait out the neutral objective tas go for the kills na lang. Hindi sila magsisecure ng objective sa simula, pero papatayin nila yung mga nagtatry sa secure ng objective. Kung gagamitin natin yung game number 1, Heist! Mahuli ng Way of the Dragon, Purify, and sasagot. Okay. So, JP nakasipa pero hindi nila mapipitas so far si Heist. Okay lang dahil kinakailangan lang naman nila bigyan ng space itong si Yok TZ na makapag-scale up with the Granger. So far, may onting kalamangan ng TLPH, 600, 700. Kanina nakita natin nung game number 1 na isa sa mga naging takbo ng rotation. Pero teka lang, Carl TZ, Wiggy Shadow Kill Okay, isa sa mga naging takbo na play ng TLPH was to secure a mid lane turret. Hindi nyo pwede natin makita from TLPH if ever maging successful sila. Pero look at this. Nag-shortcut na doon sa taas. Unleash the Beast plus Vengeance for Sanford. It's gonna be enough to. Makaka-outplay nga ba dito si 4D? 4 na members of Alter Ego nandun para patumbahin si 4D. Lahat sila pinadala. And syempre, naggumamit din naman kasi 4D ng ult, pati Vengeance. So they needed to make it worth it. Talking about make it worth it, Liquid PH. Anong bawi nila dito? Nagkaroon naman nasipa si JP. Nahanap ang angle. Grabe ka naman, Daddy JP. Kasalanan mo kung bakit nakakalamang ngayon si Yok TZ. Ang ganda ng angulo doon ng Way of the Dragon. Ginamitan pa niya ng flicker. Walang purify si Heist doon. Kaya naman si LPH will secure the kill. Tapos may cross-map play pa silang ginawa doon. Gebe na naman ang kanilang pinarusahan. So far, so good here. Liquid PH, hinahanap nila yung mga trades. Alter Ego naman, sumasagot lang. So kahit nasabihin natin merong key kills ang Alter Ego, Liquid pa rin ang nagsasabi, ang set ng pace. And so far, sabi nila, gold lane, apply pressure, nandyan din yung turtle. Okay, nandyan yung turtle ngayon. Kanina, tinraid ng TLPH yung turtle para sa isang kill. Ngayon, si Nino napapaligiran ng 4 na members of TLPH. They want to get a good position dito para sa second turtle.
So ngayon, napaflicker out si Yoctizi dahil nandun si Dreams. Pwede niya kasing ultihan yon. So hindi nila mapipitas ang gold laner ng TLPH. Pero teka lang muna, si Nino ata nasa gitna na naman. Ginamit na nga din yung shortcut ata. Pero ito, sipa na naman coming in from JP. Naku po, napaligiran na naman si Nino ng 4 na members ng Cavalry. Kaya naman siya ay tutumba. Next target might be Dreams. Meron pa naman siyang ulti dito. Pero si JP mahabol with Jeet Kune Do. Buti na lang may Cyclone Idon para makatakas si Dreams. And TLPH 1.5k na ang kalamangan. Man down and an ult off of Highs. So, I think yun ang comms ng Team Liquid is, guys, walang ult yung Harita. So, diinin ninyo. Delayed turtle take to. And it looks like babawi ang Alter Ego, papasukan. Liquid, mukhang silang kulang. Okay, shortcut doon para si Carl TC paparating na din doon. Banda sa gitna, pumasok with a shadow. At nakuha pa nga niya yung turtle! Doon sa Alter Ego. Sanford lamang ang nawala sa side ng TLPH. Kung usapang retry, kung usapang pabilisan ng kamay, isa na dyan si Carl TZ. Beautiful, beautiful retribution steal from Carl TZ Hayabusa. 2k gold lead na nga po ang TLPH ngayon. And so far, nahihirapan makahanap ng sagot ang Alter Ego. May conceal na nangyayari dito ngayon. Sanji mukhang mapupuruan pero nakapag-flicker out naman. JP again will double man Jeet Kune Do. Tumama yung kanyang Way of the Dragon pero off-angle. Nakaisang Tore ang Alter Ego dito pero nahabol na sila. Unleash the Beast ni Sanford. Yung TC nakakapag-free pero si Sanji nakapuruhan doon with the power of Wilderness ni Nino. That's one member down for TLPH. Plus Alter Ego will also secure a bottom lane turret takedown. And again, a cross-map play from Carl TZ. Habang nangyayari ang napakahabang clash na yun doon sa baba, Carl TZ making sure na may sagot pa rin ang Liquid. Kumuha ng Tore doon sa taas ang ating young goat na si Carl TZ. So ngayon, TLPH meron pa rin naman 1.6k gold lead. And looking at the items, meron ng Thunderbelt. Etong si Sanford and Hunter Strike para dito naman kay Yoctizi. Hunter Strike also on Carl TZ. So you can see na yung slow but calculated na approach ni Carl sa game na ito ay worth it. Kasi, again, a lot of people say yung Hayabusa dapat nag-snowball, di ba? Pero yung galawan ni Carl TZ dito, very refined. So ayaw niya na maulit yung nangyari ng game number 1, kaya hawakan talaga itong lead na to. Oops, si Dreams. Mukhang naamoy ng Liquid Naamoy. Alam ni JP, Jeet Kune Do knock up. Napapurify pero sapat ba ito? Gumamit na nga shortcut. Nagtawag ng mga kasama. Nagtawag ng kaibigan pero sabay-sabay din naman silang umalis. Sabay-sabay din naman sila nagsitakbuhan dahil di nila kinakaya ang damage ng TLPH dito, Nino. Naghanap ng proper target. Pero TLPH. Okay, nag-spawn na yung Lord. Walang kumuha ng last turtle. Tingnan natin kung anong pwede maging sagot ng Alter Ego dito. Okay. So, meron palang soft counter or merong answer ang Liquid sa kahit anumang shortcut. Pero yun nga lang, medyo high risk. Number 1, pwedeng mag-flicker away si Sanji tapos lapagan niya ng Eternal Guard kung saan nag-shortcut. So, yun yung nakita natin ngayon dito pero minus flicker kasi nga nagdalawang isip yung AE. Second, pwede mag-unleash the beast si Sanford kapag siya natalunan. Oo. So, yun yung dalawang solid answers nila. Kahit nga lang yung Deathly Grasp ni Sanji, parang sapat na rin para lang ma-prevent yung momentum ng Alter Ego tuwing kinakasan nila yung shortcut. So far, meron namang isang successful shortcut doon sa baba kung saan na-takedown nila ang isang member ng TLPH. I believe it was Sanji. Oh, tapos sa taas may Sanford rin. Taas may Sanford din. So, 1 each sa top at sa bottom, Sans and Duo. Now, anong next move ng AE? Kasi so far ngayon lamang yung Liquid, yes. Pero kunyari chess match to, ang lamang lang ng Liquid, siguro isang rook. Ang pwede nilang maging takbo dito macro Go for the cross map play. Ayun na nga yung cross map play. Pero si Carl TZ yan gumamit ng quad shadow kaso lamang tumabi doon kay Gebe. So ngayon TLPH is without their jungler pero maaga namang sumasagot ang TLPH dito. Gusto makaisa kasi ang problema, Alter Ego, 5 members are still alive and TLPH, nakakuha din naman sila ng middle lane turret. Mapapatumba nila ang turret ng Alter Ego. Mukhang ang call ng Liquid is, guys, ang dami nilang ginamit na ult kay Carl, bawian natin. And it looks like they were half correct. Kasi nga hindi rin naman sumagot agad sa rest back yung AE. Pero, nag-man down pa rin sila Si Carl TZ pa rin yun And it looks like we're back to square one.
Oh, to be fair, nakapush nga naman yung Liquid sa mid. So, I guess that's a small win. Carl TZ for a push for Liquid PH. Tsaka wala din yung shortcut. So, pwedeng gumawa ka. Pwede mag-burst down ka agad yung TLPH ng Lord dito if gugustuhin man nila. Pero si Nino, naspatan doon si JP. Tutuloy ba nila? Ayun na! Wave the Dragon Seeker combination to try and burst down Nino. Lahat ng ultimate nilabas pero mapipitas nga nila doon si Nino. Ginamit natin yung shortcut para may rest back na ang Alter Ego dito. Highs, nakikipag-1v1 kay Sanford at Sanji, napatumba. Yuktisi, JP, medyo mababa ang kanilang health. Kinakailangan na ng tumakbo dahil hinabol sila ng Dreams. Gabe nakikipag-1v2 dito kay Sanford at kay Carl TZ. Mukhang siya ang lamang. Carl TZ, no Wiggy Shadow Kill. Dreams, nakaabang lang. Wala pa namang ulti. So ngayon, TLPH, nawala si Sanji kapalit ni Nino. Man, nakikita ko na naman. Shades of the Indonesian Nightmare. Si Dreams. Simula pa lang nung game 1, nanggugulat with the Wave the Dragon. Men, wait lang. Sipa, Gebe. Kaso may sagot. Walang backup. Medyo kulang. Medyo malayo pa. Medyo malayo pa yung members. Nako po, parang si JP nga ata mapaparusahan dito. Zaman Force ginamit ang atin. And JP is gonna fall down in the hands of Highs. One member down. -1 na naman ang TLPH pero may sagot. Sila Roundel doon. Dreams. Oh, mapipitas din nila si Carl TZ. Dalawa biglang nawala sa Cavalry and Alter Ego. Tinanggal nila yung 2K gold lead ng TLPH at makukuha pa nila yung unang Lord. Ang masakit dito sa nangyayari, at least for the past 2 minutes, is yung Team Liquid PH, yung lineup nila, mas mahirap bumawi kapag pangit yung entrada. Alter Ego, they have so many ways to go in, out, in, out, in, out. They have the 3 Purifies, meron silang shortcut, tapos yung lineup pa nila, sabihin natin madalas silang gumamit ng ult para makasecure ng kills or ng objectives. Okay lang sa kanila yun kasi nga madaling mag-out tapos cooldown na lang, antayin natin. Yung Liquid men, medyo madalas all-in dapat. Oo, tsaka ang mahirap dun, yung pag namataan mo si Dreams, nasipa mo man, kahit maganda yung angulo, pag hindi na siya na-burst down kaagad at nakasan yung shortcut, may sagot kaagad. Nandun na yung sinasabi mong in-out ng Alter Ego, may in kaagad sila na pwedeng hindi matapatan ng TLPH, mas lalo na pag kinasan nila kaagad yung Curse Blast ni Sanji. Kasi nagkaroon tayo ng time nung kinasan nila kaagad yung lahat ng skills para ma-bring down si Nino. Kaso after nun, wala na silang pantapat sa 4 na members na natitira for Alter Ego. That's right. Sulit na sulit ang buhay ni Nino. Every 3 deaths, every one of the 3 deaths of Nino ay merong magandang comeback. Merong magandang naibigay sa AE, sa buong team niya. So that's what we're seeing now. Yung math na meron ng Alter Ego. Kung Nino for 2 pa ulit-ulit, worth it yun para sa AE. Okay, Yuktisi, kakapick up lang ng BOD. Carl TZ pumasok with the Wiggy Shadow Kill. Alter Ego, pinagsasamahan yung damage. Naku po, ang ganda ng Curse Blast doon. Tsaka Eternal Guard ni Roundel. Tumama sa 5, buti na lang wala pang follow-up na kinamit yung Alter Ego doon. Kaya buhay pa rin ang 5 members ng Cavalry. That is exactly why maganda ang nangyayari sa AE. Yung fact lang na, okay, wala kaming follow-up dun sa nanakaw na Eternal Guard. And it's okay. Kasi ang laro namin, yung susunod na team fight. Or ang laro namin, yung mapa for the Minute Lord. Kaya ang ganda ng timing ng AE. I think yun ang kailangang ayusin ng Liquid is, ano bang gagawin natin, guys? Stampede, pick off, map control, anong next? Yun yung so far nawala na flow ng Liquid after they lost game 1. Tsaka ang gagandaan dito kahit si Dreams kanina nung early game nung may kalamangan ng TLPH, nahihirapan siya humanap ng posisyon ng vision kasi nga ang bilis siya ma-burst down ng members ng TLPH. Ngayon, kahit sipahin siya ni JP, gusto niya yun kasi either pwede niyang ikisa yung shortcut para may counter-attack yung Alter Ego as long as makasana ni Sanji yung curse, yung Eternal Guard, or pag hindi pa naman binaburst down ng TLPH si Dreams at hindi pa kinocommit yung mga ultimates, pwede lang siya mag-purify para makatakas. So ang daming options kayo ni Dreams for a setup. And that's exactly why Purify yung battle spell niya. Kasi kapag nasipa nga siya paloob, and maganda, it's the first, not the latter, na sinabi mo, talaga mag-shortcut siya. Naku po! Flicker ni Daddy JP. Nakaalis pa. Oo, tapos walang sagot, walang ginamit yung AE para mapigilan yon. Skill lang, skill! Skill lang. Skill lang ni Gebe, pero ang bilis ng kamay niya para gawin yun ha. Game sense ni Gebe doon, nakakamangha ngayon. Kaya naman Alter Ego, 3.3k gold lead. Sila ang nagsisimula ng Lord. TLPH, kinakailangan nila makahanap na sagot. Look at the position of Dreams. Hindi na nga niya ginamit yung Y-Walk.
Pwede sila pumunta dun sa likod. Napitas ka agad doon si JP. Carteezy pumasok with a Wiggy Shadow Kill kaso hindi yun sapat. Kinasa na nga din yung shortcut para mahanap yung shadow ni Carteezy at siya'y mapatumba. Nino soaking up the damage of Yuktizzy. Halos walang epekto sa health ni Nino. That's 2 members down for TLPH and the Lord for Alter Ego. I think the play for Liquid was Lord Steel. Mamatay na yung isa o dalawa sa atin, pero hindi natin afford na makuha ng pa ng Lord. Kaya rin sobrang tapang ng Liquid doon. And ang nangyari, malinis lang na approach ng Alter Ego. Alam nilang lamang sila sa teamfight. Kaya ngayon, 2 free pick-offs, tapos Lord. Ngayon, mas lalong high stakes for Liquid. Kailangan nilang gandahan ng depensa to or else GG and double. Do or die match for TLPH. May Lord pa ang Alter Ego. Unti-unti nang pumapasok ang Alter Ego dito. Kinasa na nga din yung shortcut. At TLPH, dinedepensa naman na maigi ang Lord. Wala pa rin napitas sa Cavalry. Sapat na rin ba atakan nilang damage? Carteezy pumasok na with a Wiggy Shadow Kill. Kasi Sanford napupuruan dito. May vengeance pa rin naman siya. Nakasibang atin doon si JP. Mukhang tutumba si Hais. Kaso nakatakas pa. Wala pa rin nabipitas sa Alter Ego. Gabe nakapagbili pa ng Immortality. Nakapag-buy and sell. Kaso pwede ata siya mapatumba dito ni Sanford. That's 1 member down. Kaso wala na si JP. Wala na si Yuktizzy. Dreams Immortality will be pop. Naka-conceal para makatakas. Naku po. And because of that, malinis ang base ng Liquid pero na-shutdown nila si Gebe. Kinakalculate pa ng utak ko, worth it ba yung nangyari? Kasi 2-4-1 pa rin naman yon. Si Yuk at si JP. Ang bagong gold laner ng Liquid at si Dad para kay Gebe na sobrang laki nga naman ng gold swing na nabigay sa Liquid. Kaya na shrink na yung gold lead na ngayon nasa 3K, 4K na lang. I mean, boy pa, hindi pa tapos. Hindi pa talo Liquid. So I guess another go. One more Lord. Ang ganda na ng knock-up doon ni JP kay Hais. Kaso isang hit na lang, nakatakas pa rin. Napakalagkit. Napakadulas ni Hais doon. Huge play from the gold laner of Alter Ego. At hindi pa rin namatay si Dreams. Hindi pa rin namamatay si Dreams. Hindi man lang siya nag-fury. Before that clash, nung naglo-Lord pa lang, ang ganda ng ginawa ni Dreams ha. Nung nakuha ng Alter Ego yung Lord, alam nila nag-attempt si Carteezy, inanap niya yung shadow. Inanap niya yung shadow ni Carl. Kaya napitas pa nila si Carteezy kahit nakatakas na nung nakuha nila yung Lord. So grabe yung performance dito. Ang ganda ng chip pick para sa Alter Ego. Impressive. Hindi man ganun karami ang nabibigay na attention kay Dreams kahit na nung nasa EVOS pa siya. I think magandang pick up to para sa Alter Ego. Ang lupit. Si Dreams ay isang SEA Games competitor, national team to ng Indonesia. And ngayon, yung chip niya na hindi naman ganun ka in demand as a roamer ngayon, pinapakita ka sa Team Liquid, pinapakita sa atin lahat. Men, respetuhin nyo tong team ko. Respetuhin nyo tong pick namin, tong laruan namin. Tingnan mo yung posisyon ni Dreams. Pwede na naman humanap ng angulo ang Alter Ego dito. Conceal for JP. Kailangan nila kaagad ma-burst down si Gebe. At na-burst down na nga nila sa Gebe. Nag-buy-and-sell kasi kanina yun ng Immortality. Kaya wala siyang Immortality ngayon. Roundel din naman. Tumamba. TLPH mukhang umaarangkada na. Sanford nakikipag 2v1. Kinasanayan Vengeance. Here comes the reinforcements. Yuktizzy. Sanji na pa-flicker in para habulin si Hais. Kaso nakaisa pa nga si Hais dito. Tumatama din naman yung mga Tetsunata nakapag-Winter Crown play pa. But here comes Dreams. Once again, Hais Immortality will be popped. Yuktizzy buhay pa rin naman. Nakaisa pa nga doon si Hais. Pero patutumbahin naman siya ng members ng TLPH. Yuktizzy, Sanford, hinahabol ngayon kahit may Purify pa si Dreams. At papatumbahin nila ang Alter Ego. Ito na ata yung opening ng TLPH. In true cavalry fashion, yung kala mo dehado na, yung kala mo cornered na, umaharangkada pa rin sila. Liquid PH, 2 for 4. Si Gebe yung inuna nila tapos sumunod na si Roundel and the rest. Dreams, Hais, si Nino na lang natitira. Hindi ko alam kung ano magiging equalizer ng Liquid. Pero sa totoo lang, ang dami nila nakuha ang gold dun sa pag-shutdown sa Alter Ego. Men, sila na biglayin lamang 3K! 4K! 3K gold lead. 4K gold lead swing para sa TLPH plus the Lord. Kung babalikan mo yung previous clash, it was all set up by JP. Conceal, flicker in, Way of the Dragon kay Gebe. This time, worth it. I-burst down kagad. Worth it. Ikasa ni Sanji kagad yung mga skills niya kasi jungler ng Alter Ego yung nahuli doon ni Daddy JP.
And that play alone set up TLPH for a potential comeback, and not to mention, Heist din naman ang ganda ng performance kahit ang daming times na dehado na talaga siya. Nakapitas pa siya ng dalawa doon. Kahit inahabol na siya ng 4 na members ng TLPH. Tapos buy and sell, sayaw sa Zaman Force hanggang mamatay. Ano bang meron? Ano nangyari sa meta natin? Bakit lahat nag-20 minutes? Kasi lahat ang galing mag-buy and sell kasi ang lahat disiplinado na ngayon and disciplined for TLPH. JP with a cheat man! Knock up plus Way of the Dragon! Dalawa kaagad ang nawala sa Alter Ego. Nag-iingay na nga yung Cavalry. Meron pa silang Lord. Meron pa silang Minions. 3 na lamang ang dumidepensa para sa Alter Ego. Pero kakayanin natin ng TLPH. Tapusin ito. Dreams Immortality Pop. Pero inaabangan nila Carl TZ. Mukha na mga pipitas ni Yok TZ ito. Killing spree para sa Young Goat. Pero si Heist bumabalik sa Zaman Force. Nandyan pa si Heist. Nandyan pa si Nino. Hinahabol si Yok TZ. Naku po, nakapag-flicker out din naman. Pero parang buhay pa rin. Etong si Yok TZ. JP nandito rin. One more hit kay Nino makakatakas. May arit din yung Alter Ego. Kamuntiga nang mapunish ang Liquid sa pagpasok ng base ng Alter Ego. Pero buti na lang, si Dad at ang bagong gold laner nila, meron naman disiplina, merong call. Oo, na Liquid stampede natin sila pero easy lang. Nandyan si Heist. Single-handedly pinush out ang GG push ng Team Liquid. Back to square one tayo. Grabe. Nagpapasiklaban ng dalawa nating gold laner. Not to mention JP. Jit Kundo knock up plus Way of the Dragon Flicker doon sa gitna to start the clash. JB ngayon, tumatry umagaw. Okay, off angle. Yung Way of the Dragon doon ni JP. At JB makakaagaw ng purple buff ni Carl TZ. Okay, at this point, 22 minutes. Buy and sell na lahat yan. Yung mga rumors natin, buy and sell na lang rin. Holding on to the important items na merong active or merong extra life. And so far, men, hindi naman sa... Ito real talk lang Itong Lord na to, dehado Liquid. They're down on Yok TZ's flicker, pati Sanji's flicker. So, ang goal nila dito, sumayaw muna. Lord dance muna. Tsaka yung opposite lane din ng Alter Ego, may inhibitor turret pa sila so they can play around that. Pero ito na nga, iba-burst down na nila si Dreams. Kinasa na nga din yung shortcut dito, pero that was enough to zone out the members of TLPH para makuha ng Alter Ego yung Lord. Tama ka nga, dehado yung TLPH doon. Pero ang kagandahan, wala namang nawala sa Cavalry. Walang immortality na pop. Ult ni Dreams, yes, pati Purify. Pero mukhang calculated risk yun para sa Alter Ego. Alam nilang kailangan nilang gastusin yun for one more go. And kulang ang Liquid kasi nagkiklear ng wave. Si Sanford, si 4D sa baba. So talagang alam ng Liquid na, men, mukhang dedepensa tayo. Nino doon sa taas, hinahanap si Yok TZ. Pero makakatakas pa rin naman si Yok. TLPH, nakiklear yung minions. Dreams pumasok. Heist, nilapag na nga din yung Zaman Force. Making quick work of the minions. Sanford, the pop na kanyang vengeance. Unleash the beast, kinasala, pero parang tutumba siya sa kamay ni Roundel. Here comes Carl TZ. Pero nakapag-winter crown doon ang Alter Ego. At tutumba pa rin naman si Dreams. Buhay pa rin si Carl TZ, pero Alter Ego nagta-tower lock na. Kakayanin pa ba ito ng TLPH dahil mo ang Alter Ego will go to the last chance.